Hi guys, welcome to my channel. My name is Nova. A little bit of background guys is I came here in K1 visa last November 2023, last year lang. And then I'm already now married to my American husband. So, yun na nga guys, ngayon lang ako naka-upload ng video kasi sobrang busy and sana mag-share nga ako ng mga travel namin kasi naka-RV lang kami. So, mostly nag-travel kami. So, hindi na ako nakashare guys kasi tinatamad ako. And, isa pa guys is, we just found out na I was pregnant for sa wedding. Or, parang hinala ko na before sa wedding. So, after, kinonfirm namin na I'm actually pregnant. So, ayun na nga guys. Hindi na ako nakapa-upload ng mga videos kasi tinatamad na ako. And then, grabe yung morning sickness ko guys. Kaya yun, ngayon lang ako nakapag-share din ng video na requested. Yun nga, yung question niya is, pwede pong mag-request, mag-vlog ka naman po how much lahat ng nagasto like K1, visa apply ni petitioner, visa, fee, medical, and what bank po. Thank you po. So, ito na po guys, share ko sa inyo kung magkano lahat ang nagasto ko from filing fee till flight ko sa US. So, yung first filing fee guys is nasa around $460 during that time. That was 2022. Pero I believe ngayon guys, starting April 1st, 2024 is magsa-change na sila ng fee or meron silang increase guys. So, I check it on the website guys. Yung increase nila ngayon for K1 application is $675 na. So, parang more than $200 yung increase nila for the filing fee. And then, after nun guys, we waited like a year for the approval. And then, once we got that approval, I filed or nag-request na akong appointment for interview. So, yung nabayaran ko na visa guys is nasa 15,370. So, I believe guys, spend yung visa fee sa exchange rate. I'm not sure if kasali din yung visa fee for increase guys. So, possible mag-increase sila ng visa fee. I'm not sure guys. Pero just double check the MRV slip na nandoon naman din yung total price kung magkano yung babayaran mo sa bank. So, yung bank nun guys is RCBC. Yun lang ata yung bank na nakalagay doon na pwede kayong magbayad. And meron din instruction doon sa MRV slip kung paano magbayad guys. Alright? And then, the next one guys is yung St. Luke's. So, yung nabayaran ko sa St. Luke guys is nasa 18,540. Merong iba guys nagbabayad sila sa bank. Meron din instruction doon kung paano magbayad sa bank. But in my case guys is nagbayad lang ako on the spot doon sa St. Luke's. Hindi naman masyadong busy doon guys, based on my experience. Parang nasa mga 1 to 2 person lang yung nakapila and then, mabilis lang naman, hindi mabagal yung pila doon for the payment. Pero depende sa inyo guys, kung ayaw nyo na magpumila doon, gusto yung diretso-diretso na sa medical, then you can pay it on the bank. So, merong instruction doon guys sa St. Luke's kung paano bayad. Nandun din yun sa confirmation na galing sa St. Luke's. And then, after that guys is yung ticket ko from the province to Manila during my interview. So, yung ginawa ko guys, in my case, since nasa province ako, in-squeeze ko lang yung medical ko at interview ko for within the week. Kasi nga, nasa province ako, I don't want na tawag doon yung doble yung babayaran ko for the ticket, especially na mahal yung ticket guys. So, in-squeeze ko na lang siya within the week yung medical at saka interview. Because anyway guys, kung bagsak kayo sa medical, pwede nyo namang i-cancel yun or reschedule na lang yung point ninyo or interview schedule nyo. So, pwede naman you guys. And then, I think you have like 2 or 3 attempts para mag-reschedule doon sa CGI. And then, yun na nga, in-squeeze ko siya for 1 week. So, para yung gasto, hindi malaki yung gasto, guys. So, yung nabayaran ko for ticket, guys, for me alone, pero kasama ko kasi yung mama ko. Pero for me alone, guys, nasa mga 8,000 yung nabayaran ko for the ticket. Round trip na yon. And then, for the hotel, guys, is we stayed at Planet Hotel. So, yung nabayaran namin doon, guys, is nasa mga 2,500, mga nasa 2,300 to 2,500. Depende sa room. So, we stayed there 7 nights. So, it times
7 yun na lang yun yung nagasto ko for the medical. And walking distance lang siya guys from St. Luke's and sa embassy. So yung sa St. Luke's parang mga 5 to 10 minutes walk lang. And same din sa embassy, mga 5 to 10 minutes walk lang din siya. Yun na guys for the hotel na stay namin doon. And then, yung total expense ko nun sa Manila, guys, kasama yung food, yung public commute, at saka yung mga printing, nasa mga 12,000 to 15,000. Since kasama ko din yung mama ko, guys. Pero pag ikaw lang mag-isa, guys, of course, may lesser yun. Since kasama ko yung mama ko, guys, so of course, doble din yung expense namin doon sa Manila. And then, after nun guys is yung next ko naman na expense is hindi na ako nag-wait kasi 'di ba merong option doon guys sa CGI if pick up mo ba sa MOA, LBC or i-send mo yung visa mo at saka yellow packet mo sa home address mo or nearest na LBC outlet. In my case guys is nag-request na lang ako na magbabayad ako ng delivery which is 440 pesos yung nabayaran ko. Pero pag ipipick up mo sa Mawaga is free lang, walang bayad. Pero yun nga, mas advantage yun guys if nandyan ka sa malapit sa Manila. But in my case guys, since malayo ako is pinadeliver ko na lang kesa mag-extend ako ng stay, additional fee siya, mas malaki yung magastos okay, compared sa maghintay na lang ako and babayad ako ng 450. So nakakatipid na siya, di ba? So, yun guys. And, good thing din guys, nagpa-deliver ako kasi dumating yung yellow packet ko guys is after 2 weeks ng approval ko. And ang tagal din ng approval ko guys, yung change ng approval status ko guys sa case number ko is, di ba na-approve ako Monday? I mean, na-approve ako sa interview Monday. Nag-change yung status ko guys is Friday na. Around Friday. So, ang tagal, 'di ba? What if naghintay ako ng pick up tapos wala para, hindi ko pala ma-pick up kasi hindi pa case approve ang nakalagay doon sa case number ko. So, yun din yung naisip ko, guys. So, which is good thing na na-request ko na i-deliver na lang sa province. So, yun na nga, bayad 440 pesos. And then, yung flight ticket ko, guys, to the US is nasa mga bago pala yun, guys, kasi 'di ba CFO after you get the visa. So yung CFO guys, hindi na ako nagpa-appointment kasi walk-in lang ako kasi meron akong existing CFO before. So if meron ka na existing CFO before is walk-in ka na lang. So ayun guys, yung ticket ko one way lang from province to Manila. So nasa mga ang ticket ko nun guys is, ginamit ko ba yung miles ko? Hindi pala. Nagbayad pala ako. I think yung ticket ko nun guys is nasa mga 4,000 din or 5,000. Nasa mga ganun, 5,000 ata. Kasi yung baggage ko din is, dinagdagan ko yung baggage. Pero isa lang yung bag ko guys. Mga less than 20 kilos lang ata yung bag ko. Papuntang US. So, hindi siya naman maraming yung dala ko guys. Isang malaking maleta lang siya. And then, nag-hotel din ako sa Manila guys, mga 2 nights. So, mga nabayaran ko na sa mga 3,000. Kasi nag-walk-in lang ako for CFO. Madali lang ata guys. Then, walang bayad sa CFO guys. Bibigyan lang kayo ng certificate. Yun na guys. Tapos, nag-wait lang ako doon guys for 2 days. Nag-stay ako. And then, nag-chill lang. Tapos, ikot-ikot. Doon sa MOA kasi malamit sa MOA lang ako nagstay guys. And then yung flight ko after 2 days one way lang din via PAL. Parang direct flight siya guys, Manila to New York yung stopover ko. So yun, yung nabayaran ko guys ng ticket is nasa mga $850. So one way lang yun guys, yung binili kong ticket kasi para sure na hindi ka na uwi. Anyway, meron may iba guys na sila ng round trip ticket in case na hindi kayo magkasundo ng future husband mo or ng fiancé mo. Meron ba guys na gusto ng round trip ticket? Pero meron ding iba guys na one way ticket lang para mura. So 850. Wala sa mga ganun lang guys. Meron naman natang lesser nun guys if gusto kayo, pero may mga connecting flights. Pero in my case guys, mas preferred ko na direct flight. Though mahaba siya guys, like yung flight namin is nasa mga 15 hours.
ganon siya, nakapagod siya, but it's okay rather than palipat-lipat kayo ng, stopover, maraming stopover, tapos palipat-lipat kayo. But, depende pa rin sa inyo yun, guys, kung ano yung gusto nyo. So, yun lang yung total expense ko, guys, so far. And, allowance, parang wala akong dalang allowance. Yung dinala ko lang atang pera, no, nasa mga 10,000 or 20,000. Mga ganon lang, guys. So, parang wala talaga akong masyadong dalang pera nun na allowance. So, hindi naman yun yung questions. Wala naman yung questions, guys, so far. So, yun lang, guys. And then, I will share also on my next video about sa adjustment of status. Naka-file na ako, guys. Pero, wala pa akong confirmation. So, saka na ako maggagawa ng video if I do have the case number para sure or kung tama ba yung ginawa kong filing, guys. So, share ko kung paano mag-fill up ng forms and then yung, as well as yung paano file yung mga papers nyo, guys. Through each, kasi different forms yun, guys. For a adjustment of status, yung para sa travel document, at saka yung sa employment. Parang 3 siyang application. Pero marami siyang, like, each has different attachments, guys. So, i-share ko din yun sa inyo, guys. So, medyo matatagalan, guys, yung mga video ko. So, abang-abang na lang, guys, on my next video. So, pretty soon, if meron akong time, guys, na maka-make ng video. But, I will wait muna for the confirmation or case number, guys. Kasi yung sinubmit namin yung adjustment of status is yung hinabol namin yung old fee. Kasi imagine yung babayaran namin ngayon is nasa mga 1,200. And if doon ka na sa new fee, guys, parang aabot siya ng $2,000 or more than $2,000, which is ang laki ng increase. So, yun, guys, if meron akong confirmation, I will try my best to upload new video about the adjustment status. And thank you, sis, sa pag-comment. And I hope na makatulong ito or give you an idea kung magkano yung nagasto. And yun lang po. See you on my next vlog. Bye for now. Ooh.